Okay, so meron po magandang umaga po sa ating lahat at meron po tayo ditong isang marka na ating i-interpret. Okay, so ito po ay nagsasabi okay, so may nakalibing na deposito sa lugar na to at box type siya, so naka-box type. So nakakahon siya. At ito ay left foot. So left foot po ito. Kaliwang paa, so travel ended, so dito sila travel ended. Okay, so tinapos nila yung travel nila at dito na yung naglibing po sila dito. Okay, so merong deposito rito sa lugar nito. So ngayon at yung paa natin meron siyang dot dito na letter C na maliit dito sa gilid. At yan po, letter C ng konti. At yun, hanapin natin yan, yung dot na yan. At titignan natin. So sa maiksing interpretation nito ay okay, may mga depositong nakabox na tinago rito sa lugar ito. At dito po nga sila tumigil para ibaon yung kayamanan. At the same time, ngayon, babasahin natin naman sa stone map niya. So, babasahin po natin kung paano natin basahin ito ay ganito lang kasimple. So, ito yung mga landmark dito, mapapansin mo ito. Medyo, ito ay pangpang, pader, or mataas na part. At meron dito ito, pader. Okay, para maintindihan natin po ito. At yun nga po, yung part na to ay yun po yung part na yun. Yung parang pader na siya. Na parehas yung halos yung degrees niya. Pag ganun din siya. Okay, papunta doon sa pulse. Okay, yan. Yan po yung part na yan na pader. At yung part na ito, ito, yung yan, ay ito po siya. Ito yung part na yan. Okay. Yan yung part na to. Ito po yan. So, yan po yan. And then, next is yung part naman na ito. So makita natin yung ganyan siya, nandun siya, tapos pababa na siya, papunta dito sa dulo. So ito po yun. Yung kung titignan mo dito sa part na to, titignan mo rin na ganyan, no? Ito yung kwan, pababa siya. Okay, so ito po yun, yung part na yan. Ngayon ito naman yung itong part na to, yan. Yung part na ito ay ito po rin yan. Ito yung part na yan. Ito, papunta doon. Okay, so yan po yan, hanggang doon. So ngayon, itong part na to, merong liliko siya. Ayan o, yung part na yan, liliko na siya. Okay, yung sang dito. So ngayon, makikita natin yung dot dito. So yan, dito ko letter C din siya. Mayroong letter C na part. Okay, yung side niya ay pag ganun dito. At hanapin natin to. Okay, so merong tinago dito sa deposito na to, dito sa part ito. At kung saan po yun, hahanapin pa. So pero may dot kasi doon, kaya hanapin natin. Kung i-confirm natin kung ito nga yung stone map na yun ay itong lugar na to. So i-confirm natin. So kailangan meron kakita tayo ng bato rito na kulay letter C. Okay, naka letter C na bato. Okay, so ito yung pakurba na. Ito yung pakurba na parang sa sa paa. Ito na yung part na pakurba. So yung dot daw niya ay napapaloob sa paa. Okay, so parang yan, pag ano na siya, ayan, ito na.
So ito na yung sa kabila, yung paikot na siya. Pag ganun. Ayan. Kaya may mga harang din yan, bato na bato. May mga harang na bato yan. So ayan, ayan. Ayan. So makikita natin dito, ito lang yung nakita natin ditong medyo may korte siyang letter C. Ano? Ayan, yung korting letter C. Ayan. Na ang degrees po niya ay nasa naka-align po yung bato ng 1 so naka 145 degrees. Okay, kung yung S naman yung Ayan, naka 145 degrees, almost 145 degrees yung degree nya. Okay, so yan 145 degrees yung alignment ng bato. Okay, tapos ito yung may letter C. O, ganyan. So ito yung tinutukoy niyo doon. Okay, so yun nga, yung pakurba na yan. Yan. Ito na. Madudugtong dito, pader din. Okay, yung pader na yung wall na yan. So ito yung tinutukoy niya. Okay. Itong bato na to. So ngayon, balikan natin yung marka. So kung mapapansin po natin, ito rin kukuha natin ng degrees yung sabi ko letter D. Ayan, letter C pala. Okay, letter C. So yan ay papasok po sa yan. So almost 145 degrees din siya. So kita natin yan. Yan. 145 degrees din siya. Okay. So ayan. 145 degrees. So magkaparehas lang sila ng bearing. So yun nga po yun. Yung letter D na yun. Okay? Na ba to? So na-confirm natin na dito sa area pala meron siyang tinagong deposito na ginto. Okay, nakabox siya. At nag-travel nga sila at ended na dito. So dito lang sa paligid yung deposito. So ang gagawin natin, maghanap lang po tayo ng ibang marka na magko-confirm asan kaya yung deposito dito. Okay, so maghanap tayo, magbi-visual lang tayo. Okay, and then pansinin natin yung mga nandito. So meron tayo nakapapansin dito kakaiba. Para siyang sinadya rin pinaptisan. Okay, ayan. Okay, so meron tayo nakita dyan, yan, stone map. Ano naman, so nag-i-indicate lang po ng deposito ay nasa taas, doon banda. Yeah, pero meron po tayo nakita rito na ito, para siyang ito, yun yung mata niya. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop to. Basta yun yung mata niya, yung side. At ang tinitignan niya, yung tumitingin siya doon sa falls, sa side na yun. Tumitingin sa falls. So ang prospect natin, kasi tumitingin siya sa falls, pag falls ang pinag-uusapan, ang mga deposito ay nasa side dito or mismo dun sa malapit dun sa binabagsakan ng tubig. So yun po yung ating suspect. So dyan po yung nakalagay yung mga deposito. Okay, so yan po yung ating pinoprospect na sinasabi ng mga marka po rito. Okay, so yan. At kung gusto po natin i-confirm ng iba, ay maghanap pa tayo ng ibang
marka. Okay, so ayan. So ganun lang po ang ating sistema sa pag-aalaga sa area or paglilikod ng ating mga markers. Ayan. So mapapansin ko din natin yan, yung pulse na yan ay meron siyang parang cave siya. May cave doon. May cave doon. Maliit. At isa ito sa nag-i-indicate yan. Napakaganda. Okay. And possible yan na nagsasabi na ito nature yung pagkagawa yan, pero ginagamit din po ng hapon yan para gawing marka. So nag-i-indicate lang po na may chamber sa ilalim. May chamber sa ilalim. Okay, so mayroon din pointer. Ayan. Ayan yung part na yan. Yung part na yan. Okay, nagtuturo din po doon sa ilalim na. So nagko-confirm na merong deposit sa ilalim. Okay. So yun lang po ang ating may share sa ating mga katiip. Maganda ng pulse ito.